Hello mga kaulam, napakain na naman sa labas ng pansit dahil nagpinag-grooming namin ng aming pusa kanina. Nagpaiwan ako sa kainan dahil hindi ako nag-almusal. Sabi ko sa asawa ko, siya na lang ang maghatid sa pusa tapos sunduin na lang nila ako pagtapos na. Nag-asikaso din ako ng padala sa US doon sa ating nag-order sa atin ng Nantarnis. Kaya sabi ko, medyo napagod ako. Nag-order ako ng pansit bihon at saka turon. Ang turon mga kaulam, medyo sunog ng kaunti yung sugar, kaya medyo mapait. Tapos, hindi saba ang saging. Yung plantain ang nilagay nila. Pero the best ang lasa ng pansit. Sobrang sarap mga kaulam. May kashare ako dyan sa table, si ate. Pero, sobrang inggit na inggit ako sa in-order niya na sinigang na bangus na parang kita ko sobrang asim. Tapos, ang pinakamaganda do sa in-order niya na bangus, 2 gayat, isang ulo na sobrang taba ng tiyan, at saka isang gitna na sobrang taba din ng tiyan. Diyos ko, parang gusto kong sabihin na, pwede bang takipan ko muna itong aking pansit at ako i-order din ng kanin at saka ng bangus. Grabe, sobrang sarap talaga ng kain ni ate. Tapos bandang huli nagkakwentuhan na kami. Dahil sobrang daming kumakain mga kaulam, ko lang ang table. So, dahil pare-parehas naman kaming Pilipino, pwede naman mag-share-share ng table. Nga laang talagang nainggit ako sa kanyang sinigang na bangus. Magpapaluto sana ako para uuwi ko sa bahay tapos uulamin ko pagdating sa bahay. Na-realize ko, dadating kami sa bahay mga pasadong 5:00 na. Hindi na ako pwedeng kumain pag gayong oras. So, hindi na ako nag-order mga kaulam. Sabi ko na lamang bukas, dahil bukas birthday naman ang pamangkin ko, kakain kami sa paluto. Doon na lamang ako kakain ng sinigang na masarap. Sinisi ako tuloy ng asawa ko na bakit daw ang in-order ko ay pansit. Dahil tinanong niya ako, sabi niya, anong kinain mo? Sabi ko, pansit, pero kakaunti ang servings ng pansit. 20 dirhams yata yung pansit, pero parang kakaunti talaga. Sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Dati, ang pinggan na iyan ay yung medyo puno, tapos ngayon kakaunti. Tapos, yung 3 turon, masarap sana, kaso nga yung sugar ay napakasunog, kaya mapait na talaga ang lasa. Sinisi naman ako ng asawa ko na bakit daw hindi kanin ang in-order ko, tapos ulam. Sabi ko, hayaan mo na't nangyari na ang mga nangyari, hindi ko na maiibalik pa. Tapos sabi niya, pagdating daw sa bahay, sabi niya, kumain ka. Sabi ko, hindi na ako kakain, mga pasado, 5:00 na tayo darating. Kaya sabi ko, bukas na lamang ako kakain mga kaulam, bukas nga ng Sunday. Tsaka sobrang sakit din mga kaulam talaga ng aking singaw, kaya ang in-order ko ay pansit lamang. Sabi ko kung gusto ko sanang umorder, nakakita ako ng yung pang breakfast, yung tosilog. Pero sabi ko parang tosino, parang matigas kainin, masakit ang singaw ko. Sabi ko magpapansit na lamang. So ayan, nagkachika-chika kami ni ate. Habang kumakain ako, hindi kami nagchichika dahil si ate super focus sa kanyang pagkain. Ako din naman, super focus. Kung makikita niyo ako, panay ang sulyap ko sa gilid dahil nakalimutan akong bigyan ng tubig. Uhaw na ako dahil sobra talaga mga kaulam init na dito sa Dubai. Nakalimutan akong bigyan nung nagse-serve ng tubig. Meron namang ref na pwede naman akong kumuha tapos babayaran ko na lamang. Kaya lamang malamig, hindi naman ako mga kaulam nainom ng malamig na tubig. Hindi rin ako nainom ng soft drinks. Ang nasa ref ay mga soft drinks, mga kakanin, tapos tubig na malamig. Si ate, ang tagal sa kitchen. Uhaw na ako ate. Diyos ko, Panginoon ko, puro kahit nung natapos na akong kumain, ang tagal pa rin ni ating lumabas sa kitchen. Ang tagal ko talaga naghintay ng tubig mga kaulam. Uhaw na uhaw ako dahil for the first time nakalimutan kong magbitbit ng tubig. Parati ako may bitbit na tubig mga kaulam sa bag. Naiwan ko talaga, sabi ng asawa ko, naiwan ko daw sa sasakyan, pero kakalahati na rin naman ang laman noon. Kaya ayun, babush.